I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, upunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimut. Very good. Okay. So, habang nagsa-Sleeping Beauty ang aking alindog, ako pala ay nagba-viral na at kasama si Baby Dragon, si Baby Warrior, si Sasrogando. So, dito, mga palangga, ang appointee ni Kuting, okay, appointee ni Kuting na si Katrina Ponce Enrile, na kung saan anak din, ito, nung Mashonda Bells, okay, na appointee din ni Kuting as advisor na mukhang hindi naman nagtatrabaho at tumatanggap lang ng sweldo galing sa kaba ng bayan, at hindi natin siya nakikitang visible, ay nagsalita, okay? Etong si Katrina Ponce Enrile, yeah, si Katrina Ponce Enrile na ano man siya palangga, in-appoint man siya ni Kuting bilang chief dyan sa CESA, Cagayan Economic Zone Authority. So itong si Enrile, mga palangga, mayroon siyang hanash. Okay? Meron siyang hanash. Yung nagsasabi yan tungkol sa kaso ko, wait lang, okay? After this, isa-isay natin sila. Malakas ang kalaban, pero isa-isa lang. Okay, mga kababayan. I-share muna natin sa lahat po ng hindi pa nakarinig. So, nagsalita ang appointee ni Kuting ng Norte, appointee ni Lisa Smugs na si Enrile, na akala mo naman napakalinis ng record nila sa Pilipinas. Bago nga ako magtuloy-tuloy, tanungin natin, kumusta na ba yung napanagutan niya na ba ang pumatay sa jowa niyang na si Alfie Anido? We'll talk about that. Okay? Kasi meron tayong bala dyan, not on this vlog. Okay. So, nagsalita po si Katrina Ponce Enrile na ako daw po ay binabayaran ng China. Ito ang kanyang statement. Pakinggan nyo. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, upunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. I just found out. Okay, so mga palangga, tingnan natin. So nakita nyo, sila pa ngayon ang kawawa, kaluluoy, sila ngayon ang biktima. Okay, sila daw ang underdog. So ito ang statement niya exactly. Ito, basahin natin. Sabi niya, just found out that Martin Andanar is not based here. Okay? Dating si Martin Andanar ay dating secretary sa Presidential Communications panahon ni Pangulong Duterte. Sabi ni Katrina, he is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS. Okay? So, sa madaling sabi, ang kanyang statement, si Martin Andanar ay binabayaran si Maharlika at si SAS sa pagpapakalat daw ng disinformation. Okay? Actually, I message Secretary Andanar. Actually, hindi kami nagme-message siya ng every single day. Pero may message ko siya, ginoke ko. Sabi ko, Sec,
baka gusto mong filean ng 1 billion defamation case. Si Katrina, sabi kong gano'n, para maging billionaire ka. Sabi niya, ha, ha, ha. Tapos sabi ko, pa-filean ko rin siya ng $1 billion case para maging dollar billionaire ako. So that was a joke. Okay? Yun ang joke ko. Tuloy natin. Sabi ni Katrina, okay, na pinabayaan, hindi makatanggap ng hustisya ang kanyang jowa na si Alfie Anido na ang pinagbibintangang tumigi sa kanyang jowa ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Jack Enrile. Again, let's talk about that ng isang session. Pinapaalala ko lang dun sa mga kaidaran ni Katrina kasi I was young during that time na nangyaring tinegi ang kanyang jowa. Ikaw, Katrina, bago mo ingalngal ang kipay mo, siguraduhin mo lang, nasabi nga ni Sec Andanar ay mema ka lang, may masabi ka lang. Patunayan mo dahil nasa inyo ang resources, may pera kayo, sa inyo ang kapangyarihan na si Andanar, si Mahardika, si SAS ay binabayaran ng China. Magpakita ka ng isang ebidensya na ako ay binayaran ng China. Ikaw ay isang ahas din na utusan ni Lisa Smugs. Siyempre, si Lisa ang nag-appoint sa'yo, si Lisa Smuggler. Di ba? Ito po ay na ipapakita ko sa inyong, sa buong mundo, na effective tayo. This is very effective journey ng inyong palanggang Maharlika. Tuloy natin ang sinabi ni Katrina. All this, like Maharlika, like SAS, all these others, they are not doing this out of love of country. Oh, really? Kayo, ano ginagawa nyo? Yung pangungulimbat sa kaba ng bayan, yung inyong pagpapahirap sa kaba ng bayan, kayo, kasabot si Lisa Smugs, love of country ba yan? Yung pagnanakaw ng amo mo na si Lisa Araneta Smugs, pakikipagsabwatan sa Okada dahil si Lisa hindi maka-file ng case against me at kay Attorney Glenn Chong laban sa kanyang signed affidavit na nakikipagsabwatan si Lisa sa Smartmatic noong March 2022 at si Lisa ay inaakusahan ko na nakikialam at nakikipagsabwatan diyan sa issue ng Okada, hindi niya ako ma-file-an ng case kaya gumagamit siya ng kanyang mga ulol na mga asong julol o mga ahas kasi hindi niya kaya dahil isasalpak ko sa kipay ni Lisa Smugs ang ebidensya na nandoon siya sa Okada. Diba? You broaden your mind. Sabi nga nito ni Katrina. Eto, Katrina, ano pa sabi mo? We are not doing, statement na lang, they are not doing this out of love of country. They are doing this because they are being paid. Tangina, China, nasa na yung pera? Bayaran ko na lahat ng utang ko. China, baka naman. Baka naman, okay? Maibigay nyo naman yan ng bonggang-bongga at lahat ng jutang ginines ko dito sa Amerika, pati Tesla ko, bayaran ko na rin para zero utang na ako. Okay, tuloy natin. Ang ito sabi ni Katrina, you want to continue listening to their rants? So, tinatanong niya yung mga audience niya, di ba, na gusto niyo bang magpatuloy na pagkikinggan itong mga rants ni Maharlika at ni SAS at ang iba pa? Bakit ka apektado? Bakit apektado ang bestie ko? Apektado si Lisa, mga hitad. Nakita ninyo, ginagamit niya yung mga appointee. This is a pogi points o ganda points for me and for SAS. Si Martin Andanar, nag-work siya doon. I believe nag-host siya as an anchor sa station sa China. At nakita ko, nagluto-luto lang naman si Dodong. Di ba? Hindi nadamay. Hindi ko nga nakikitang nagboboljak si Sec Andanar. So, ibig sabihin, this is a badge of honor, darling. For Maharlika. This is a trophy. Ibig sabihin, we are effective. Imagine mo lahat sila umiikot ang kipay. Sabi mo, Katrina, go ahead. Talagang makikinig ang mga palangga ko. Sabi niya, but I'm just telling you, they are being paid from China. Show the proof. Kahit piso, kahit 5 na binabayaran ako ng China. Diba? O mag-appeal ka dito, diba? Mag-appeal ka. Maggamitin mo lahat ng power mo na ako ay bayaran ng China. Kung ako ay nakikipag-conspire sa China, nakikipag-conspire ako mismo, ang bansang Amerika na minahal ko, dalawa, pwede naman magmahal, diba? Kung yung mga buwaka ng inang si Kuting, si Tambaloslos ay hindi lang nagmamahal, sumutyok-tsak ng 2, 3, 4, at least ako pwede ako magmahal ng 2 bansa. Yung bansang pinanganakan ko at bansang tinitirahan ko. Okay? So, ano yan, Katrina? Mema ka lang talaga.
Okay, dapat sa'yo kasuhan ni Andanar dyan ng 1 billion defamation case, $1 billion. Okay, sabi ni Katrina, but I'm just telling you that they are being paid from China. Ito po ay pagsira sa aming kredibilidad, especially sa akin. Okay? Number 1 ako dyan eh. Sinisira nila, dinidefame nila sa utos ni Lisa, sa utos ng gobyerno na si Maharlika ay bayaran ng China para masira yung momentum natin. But definitely, ikakalad ka rin natin si Lisa dito. Hindi natin makakalimutan ng issue na ang behind ng isyong ito ay si Lisa Smugs. Yung gobyerno na sila pa ngayon na nagpapanggap na sila ay aping-api. Pukin ang ina, kayo pa yung aping-api, sa inyo na yung pera, sa inyo na yung power, kayo pa ang api. Baka ng genemis na mga to. Okay. Sabi ni Katrina, when another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. Okay? Walang bansa, okay, na nagkokontrol ng narrative. Kaya may ganitong narrative sa bayan natin dahil sa kagagawa ni Lisa Ahas, sa kagagawa ni Kuting, yung buwaka ng inang yan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Imagine ninyo, lubog ang Davao ngayon. Nasaan si Kuting at si Lisa? Nasa wedding. Anong ginawa ni Kuting? Ha? Kahapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklase niya sa De La Salle. Nagparty, nag-inuman, baka nagtsuktsakan pa ang mga buwaka ng ina sa Malacanang. Wala siyang pakialam sa mga taga-Mindanao man, ha? Taga-Mindanao, mga palangga. Di ba? Hindi, ako talaga, parang si Katrina, no? Baliko. Di ba? Baliko ang utak, no? So, yung mga Davao, no? Particularly, binabaha, nasa kalamidad. Pero ang buwaka ng inang Kuting Jr., ay nagpa-party at nasa kasalan. So walang bansa na nagkukontrol at ng narrative. Walang nagbi-brainwash kay Maharlika. Ito ay nakikita at nararamdaman mismo ng taong bayan yung kahayupan ng gobyernong sinusuportahan mo, Katrina, dahil pukengkang mo ay sinasalpakan ng pera ng bayan. Sumisweldo ka galing sa pera ng bayan. Hindi ko alam kung magkano ang mga kickback mo. Wala pang puting ahas galing from CESA. I hope manawagan ako, puting ahas from CESA. Maybe naman. Okay? So, yung narrative na sinasabi mo, ito lang ang ibig sabihin nito. Palpak si Kuting. Kami ba ang nagbabiyahe? Diba? Ilang travel ang ginawa ni Kuting. Yan ba? Control ba ng China yan? O ng other country? O let's talk about China. Control ba ni China? Sinasabi ng China na, oh, sige, mag-travel ka dyan para may masabi yung taong bayan o si Maharlika. That's BS, mga kababayan. This is, sabi ko nga, ito ay trophy na natin. Panalo na tayo. Lahat sila umiikot ang kipay-laboom. Okay, ano sabi mo pa? Hot water, please. Butler. May butler ako ngayon eh. Alright, nasa labas tayo ng nasa labas tayo ng bonggang-bongga. Anyway, okay. Sabi ng Hitad, we are in deep trouble. Now, yes, it's true, Katrina, that the Philippines is in deep trouble. Is in deep trouble. You know why? Magkaroon ka ba naman ng presidenteng bangag? Presidenteng addictus benedictus? Pulboronic? Magkaroon ba naman ang Pilipinas ng asawang buwaka ng inang nakikipagsabwatan sa smuggler, nakikipagsabwatan sa Smartmatic, nakikipagsabwatan sa Bureau of Customs, nakikipagsabwatan sa PCSO, nakikipagsabwatan sa taga Okada, mga palangga. Okay? Sa gaming, kay Altenco. Okay? Nakikipagsabwatan lahat. Talagang in deep trouble ang Pilipinas, Katrina. At alam mo yan, hindi ito narrative ng China. Magpakita ka na si Maharlika, si Sas, si Andanar ay may natanggap na pera mula sa China. At wag mo akong inuugnay-ugnay dyan sa China mo. Actually, gusto ko sana pumunta ng China, kaya lang, para, baka naman. Di ba gusto sana pumunta ng China? Baka nandoon yung binayad sa akin. May nakaano lang daw, nakatenga lang. Okay, sabi ni Katrina, we like to always go with the underdog. Ano sinasabi niya? Underdog. Kayo pa ngayon ang oppressed. Kayo pa ngayon ang biktima. Ito ba ang palabas ninyo? We are easily fooled. Sabi niya, you are easily
fool the Filipino people. Yan ang katotohanan. We like to always go with the underdog. Wow! But who is really the underdog? Sabi niya, try your best to broaden your mind and think about it. It is usually the people in power. Kayo pa ngayon ang biktima? Buha ka ng ina matapos akong pagtatatamnan ng kaso ni Lisa Smugs. At ngayon, yung sa BFF ko, best fake friend yon. I will answer that later. Kasi sasagutin natin yung kasinungalingan ng panibagong tuta ni Lisa. Kaya iikot ang mga tumbong ninyo. Kaya hamunin niyo ako. Do you think, ayan, may nag-comment yung Abel, do you think, puro kasinungalingan may nag-send sa akin, ni-write yung mga concern doon. But I'll talk about that later. Tapusin natin si Katrina. Sabi ni Katrina, yun, paragi daw, underdog daw ang mga people in power. Kayo? Biktima kayo ngayon? Kayo ang oppressed? Yes, you're a loser. In terms of loser kayo. Kasi, tignan nyo, apektado kayo sa ating mga, sa ating mga vlog dito, mga palangga. So, ngayon sumagot yata si Secretary Andanar. Okay? Ang sagot ni Secretary Andanar, ito pala, may nag-send sa akin, Daily Tribune. Andanar slams Katrina Ponce Enrile, claim he funds disinformation from fake news. Okay, sabi dito, news anchor and former Communications Secretary Martin Andanar on Monday slammed Cagayan Economic Authority Administration and Chief Executive Katrina Ponce Enrile for accusing him of funding disinformation campaigns from Beijing. Okay? Ngayon, ang sagot? So, syempre, sabi dito, nabasa ko na yung statement, Andanar denied the allegations na sinabi ni Secretary Andanar na fake news ito and he is a staunch defender of the Philippines. Sabi ni Andanar, nag-post pala si Secretary Andanar tungkol sa corned beef. Sabi niya, A for the pretense of being a staunch defender. C for corned beef with pure food, still the best in my book. Sabi ni Secretary Andanar. Sabi ng Tribune, Andanar also told Enrile to research to avoid embarrassment and being labeled as mere mema lang. Okay? Ang sabi ng mema, may masabi lang. Alright. So far, yun lang yun. Andanar's move to Beijing, securing a news anchor role at the China Global Television Network, a state-owned English-language news channel, has attracted concerns in light of Enrile's accusation. So dahil nagtatrabaho si Secretary Andanar as anchor, so napagbintangan na bayaran ng China. Mga palangga. Okay? Bakit kami, ako, si Secretary Andanar, di ba, na pumapasok, na-entertain ni Katrina sa thoughts niya na kami ay bayaran ng China. Yan po ang pinifeed sa kanya ni Lisa. Lahat ng pangyayaring ito, si Lisa ahas, dahil si Lisa ang nag-appoint niyan, hindi si Kuting ng Norte. So sa kabila ng, ibig sabihin mga palangga, we are very effective. Nakita ninyo, binibigyan tayo ng limelight. Nasasabihin, bayad tayo ng China. Kasuhan dapat ang mga yan. Kaya nga sabi ko, Ray Pileo, sabi ko kay Secretary Andanar, anuhin niya ng 1 billion defamation case o cyber libel case. Kasi panalo ka agad siya dito. Solid Maharlikan ako, boycott Delimundo. Alright? So, anong gagawin natin sa kanya? Tignan natin kung ano pwede natin magawa sa kasinungalingan ni Katrina. But again, ito lang ang masasabi ko sa inyo palangga. Congratulations sa inyong lahat. Kasi dahil sa inyo, dahil sa mga boses ninyo, tayo ay nagwagi. So wala tayong pera, wala tayong kapangyarihan. Tapos sila pa ngayon ang nagkiklaim na sila ang biktima. Di ba? So, ang ibig sabihin, yung mga buwaka ng Genemis na to, gigil na gigil sila, okay? Gigil na gigil sila at gusto nilang i-defame si Maharlika, i-defame, ang lahat ng gusto nilang i-defame para maapektuhan ang kredibilidad natin. Kasi nga, very powerful and effective. When you say you are credible, okay? Once na ikaw ay credible, mga palangga, ang isang taong credible ay believable, kapanipaniwala, and what?
Bakit ka panipaniwala ang isang Maharlika? Halos lahat ng inulat natin sa inyo, naging balita at nangyari. Katulad ng bangag si Kuting, kasama si Kuting sa narco-list, kaya sila apektado. And Maharlika has a convincing power. Wow! Why? Kasi nag-start ako kuting-kuting back in August, nung binukelya ko mga kahayupan nila. Diba? Sabi ko nga, kayo ay nagalit sa akin dahil akala nyo, mema lang, pero ngayon ay naging news na. So, ang ibig sabihin nito, Palangga, dahil effective ang ating ngangabels, ngayon, sila ay what? Umiikot ang kanilang kipay. By the way, basahin ko na rin yung sagot ni Sas. Okay? Okay, sabi ni Sas pala dito, okay, sumagot pala dito si Sas. Baby warrior, are you here? Sabi ni Sas, ito ang sagot niya. Number 1, sabi niya, you are lying. Si Katrina daw. Martin Andanar is not paying me, period. China is not paying me, period. You are a liar! Exclamation point. Sabi ni Sas. You claim that the underdog is the people in power? Okay, your political philosophy would surely revise the French Revolution and paint Marie Antoinette and as the underdog for being okay? Your underdog theory would also revise the Philippine history. Spain and the Americans would be the underdog. Okay? Ngayon, mga Palangga, so ngayon, ang sumakop sa atin, at ang Espanya at Amerika, sila pa ngayon ang biktima, ganun ba? Yun ang ibig sabihin ni Sas dito. Suddenly, the underdog is the rich, the powerful, and the privileged. Who is your political philosopher? Si Padre Damaso? Okay, sabi pa ni Sas. And speaking about the French, you are lucky Filipinos have not internalized the lessons of the French Revolution. Sabi ni Sas, I'm pretty sure you've heard about how French farmers dump manure in government buildings as protest, truly living the spirit of the French Revolution. Because if Filipino have internalized, di ba, ang French spirit, the coconut farmers who sued your father, si Enrile, si Juan Ponce Enrile, and others over the Coco Levy Fund issue would have already buried you and your family in a pile of shit. Di ba? Yun ang sabi ni Sas. Yan, sabi ni Sas, you have enormous wealth and power, and after reading this, I'm pretty sure you will still claim as the underdog. Between the two of us, you are entitled to your delusional reading of how your possession of privilege still makes you an underdog compared to me who have nothing in my name except my voice, our voice, mga Palangga. A voice that obviously rattles you and your ilk, a voice which you can only silence by putting a warm bullet in my head. Exactly. Diba? Kayo pa ngayon ang biktima, tapos kami ngayon ang nakikipagsabuatan, at kami ang may power to what? Para kayo ay biktimahin? See that? Sinasabi ko sa inyo, Palangga, kahit na ang boses natin ay wala tayong pera, wala tayong power, paulit-ulit ko sinabi sa vlog na ito, itong bunganga ko, bunganga ni Sas, bunganga nating lahat, ay very powerful. Kasi naaapektuhan sila. Bakit sila naaapektuhan? Kasi totoo. Kasi kung ang ginagawa ng gobyernong ito ay asikasuhin kung paano bumangon ang Pilipinas, kung ang ginagawa ni Kuting, buha ka ng ina niya, kung hindi siya nagpa-party ngayon, kahapon dyan, kasama yung mga classmate niya, hindi siya umatid-atid ng wedding, mga kababayan, at iginugugol niya ang kanyang panahon bilang isang presidenteng underdesaya na ginujombag ni Lisa Smugs. Ginugugol niya ang panahon sa mga biktima ng bagyo. Di ba? Hindi ganito. Wala siyang pakialam. Walang pakialam. Bottom line dito, mga Palangga, ang kalaban natin, hindi lang si Katrina Ponce. Ang kalaban natin, again, walang iba, kundi si Lisa Ahas, si Kuting ng Norte, dahil sila ang punot dulo ng ito. Kung matino yung mga yan, di ba? Ano ang mga pangako ni Kuting nung panahon? May bago yata siya ngayon na walang maiiwang magugutom, parang ganon. Or yung mga nasa grassroots. Kung matino ka, Kuting, kayo mga barangay chairman, mga barangay tanod, barangay kapitan. Kung gusto niyang simulan sa grassroots, dun sa mga laylayan na sinasabi ni Lenny, okay? Ang gagawin ng isang presidente, ilan lang ba? How many barangays we have in the country? 42,000 plus barangays? How many barangay captains? 42,000 barangay captains. Okay? Yan.
kung gusto niyang baguhin ang mga nasa grassroots, mga palangga, you divide that 42,000. Okay? 42,000 na barangay captain, kunyari, isama mo pa yung, let's talk about barangay captain. At bakit gustong sabihin ito? Kung gusto niyang baguhin ang mga nasa dulo ng mga laylayan na ito, 1,000 per week o 2,000 per week, imi-meeting mo tong mga barangay captain na to para malaman mo, okay, yung mga leaders sa mga barangay din, para malaman mo, kuting buwaka ng inaka Marcos Jr., kung ano ang problema ng mga taga Mindanao, problema ng taga Luzon, ng mga taga Visayas, dahil pinangako mo, pinangako mo sa taong bayan, Marcos Jr., kasabwat yung asawa mong si Lisa Smugs, okay, na nakipagsabuatan sa smuggler, na iaahon ninyo ang Pilipino. Ibabangon ninyo. Wala na kayong time, kayo mga barangay captain, unless na nababayaran kayo. Hindi man lang mag-spend ng time sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Ilan lang? 42,000 yan. Sa loob ng isang taon, kung i-google niya sa mga nasa laylayan, diba? Yung mga marginalized, nagpaulit-ulit ginagamit nila tuwing mag-campaign. Grassroots, mag-start tayo sa grassroots. Anong sabi ni Kuting dyan? Tulungan natin mga farmers. Pukin ang ina niya. Tulungan ng farmers, nakipagsabuatan sa smuggler. Tapos ngayon, dahil sa ginagawa niya, yung pangako niya, 20 pesos na kilong bigas, at kung ano-ano pa nga mga kadyutahan, alam nyo na yun kung pinapalo niyo ako. Ngayon, ginagamit na yung kanilang platform, ng government platform, para atakihin ang isang political vlogger na nagsasabi lamang ng boses ng katotohanan. We are effective, darling. Okay? Ito ay patunay, mga palangga, nalulubog na ang bangka ni Kuting at pupulutin sila sa kangkungan. Nakita ninyo ang paggigipit kay Pangulong Duterte. Nakaalyado nila ang paggigipit kay SMNI na tumulong sa kanila. Ang paggigipit sa akin, paggigipit sa inyo, pagre-report, ito po tangina. Kung sino ba naman, kung ito ba naman, itong mga hinahiyupak na to na umaarte sila, na sila ang biktima. Anong ginagawa nyo? Ginawa ng paraan ni Lisa Ahas Araneta Marcos na ma-take down ang 2 page ko. Anong ibig sabihin yan? You are loser. Diba? Lahat kayo losers. Lahat kayo, diba? Kasi pinigilan tayo ni Lisa Smugs. Pero ngayon, diba? Lalong nagbagabag ang inyong, umaalab ang inyong mga puso. Kasi nga, epektido si Marley. Sino ba si Marley ka? Diba, kung ito'y nagsisinungaling, bakit pati itong appointee ni Kuting, diba, maisip na entertain pa niya ako, si Sas, si Sec Martin Andanar, well, kami ni Sas, kasi very active kami sa social media, so na-entertain pa ng thought niya na isama kami sa speech niya para sabihin na bayaran ng China. You prove it sa Filipino people. I challenge you. You have the capacity, lahat ng resources, gamitin ninyo. Diba, gusto nyo yan. Gusto nyo nga, gurgurin ako di ba? Lahat ng pera putangin na pera naman ng bayan. Gamitin nyo yung pera ninyo, ang power ninyo, ipatunayan nyo. Ayun naman pala Bago mo nasabi yun, Katrina, dapat may ebidensya ka. Patunayan mo sa madlang Pilipino na ako at si Sas, okay, ako na lang sa sarili ko, si Sas, pagtanggol niya din yung sarili niya, lumalaban naman si Palangga. Ako, na may tinanggap na galing sa China. Kahit piso. Yan ang patunayan mo ngayon. Nasa iyo ang burden. Dahil ikaw ang nag-akusa. Pero ako, nung inakusahan ko si Lisa, na siya ay nakipagsabuatan at nakialam sa dispute ng Okada, may ebidensya ako dyan. Kaya nga I challenge Lisa Ahas na mag-file siya ng case against me. Kasi doon ko siya sasalampakan ng ebidensya. And si Glenn Chong ay sina-challenge ko din at sina-challenge namin siya ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, na paila niya ng case si Glenn Chong dahil nasa Pilipinas. Na si Lisa, inakusahan ni Glenn Chong based on the filed affidavit submitted to the COMELEC na siya ay nakipagsabuatan sa Smartmatic para i-make sure dagdagan ang boto ng kanyang asawang Kuting Polboronic. Andyan na si Glenn Chong. Yan, bakit hindi you broaden your mind? Sabi nga nito ni Katrina Ponce. Okay? You broaden your mind, people. Bakit hindi makasukasuhan si Glenn Chong? Diba? Bakit hindi ako makasukasuhan ni Lisa na sinasabi ko na siya ay kasabwat
sa pangingialam dyan sa issue ng Okada kasi natatakot siya. Umiikot siya na pagdating sa korte, sasampalin ko siya ng ebidensya. Diba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. The issue here ay effective ang taong bayan, panalo ang taong bayan. Kaya imbis na pagkaabalahan nila ang pagbangon ng Pilipinas, ang pagkaabalahan nila ay panggigipit. Sabi nga ng mga tao dito ay clear martial law. Okay? Secret martial law. Ngayon nakita ninyo yung ano nila, yung kanilang what you call it, yung binoking ko nga, yung alam mo kaya galit na galit sila. Paano naman ang kinalaman ng China dito? Nabuwaka ng ina, itong si Lisa at si Kuting, nag-release ng memo sa mga taong gobyerno, sa mga empleyado ng gobyerno para umattend doon sa kanilang kick-off rally na later on, ang katapusan niyang kick-out rally na pinapa-attend ang mga tao, mga empleyado para lang magkaroon ng audience si Kuting. Kasalanan ba ng China yon? Si China ba ang nag-issue ng internal memo sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at para may ma-vlog ako? Mismong mga kapulisan, mismong empleyado ng iba't ibang ahensya ang nag-report sa atin. Kasalanan ba yan ng China? Gawa-gawa ba yan ng China? Diba? So anong nito natin palangga? May laban ba tayo? Of course, darling. Bakit? Pakakabog ba tayo?